Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinihinalang ghost projects ang ilang proyekto kontra baha. Tugon niya ng DPWH nang tanungin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina. Partikular na inusisa ang contractor na Wow Builders na may hawak sa mahigit 80 proyekto sa Bulacan. Nakakuha rin ng bilyong pisong mga kontrata ang ilang kumpanya kahit mababa ang kapital. 8 naman sa 15 pinakamalalaking kontraktor sa flood control projects ang no-show sa pagdinig kahit inimbitahan. Ang hakbang sa kanila ng komite sa live na pagtutok ni Mav Gonzalez. Mav. Mel, Emil, Vicky, yan nga binanggit nyo na 8 pinakamalalaking contractor ng flood control projects ay isa sa pina na ng Senate Blue Ribbon Committee matapos hindi dumalos sa pagdinig kanina. Kinumpirma ng Department of Public Works and Highways na may hinihinalang ghost projects, partikular sa 1st Engineering District ng Bulacan. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wow Builders, correct? That's correct, Your Honor. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina ukol sa mga umano'y anomalya sa flood control projects, sabi ng DPWH, mula 2022 hanggang 2025, 85 projects na nagkakahalaga ng 5.91 billion pesos ang nakuha ng Wow Builders sa Bulacan. Sa buong bansa, 9 billion pesos ang kontrata ng Wow. Iniimbestigahan daw ito ngayon ng DPWH, pero nirelieve na ni Secretary Manny Bonoan ang buong District Engineering Office. Was there a senator or a congressman who inserted that for that particular area? Well, we'll just have to find out, Your Honor. Walang dumalo mula sa Wow Builders sa pagdinig. Inamin naman ni Bonoan na may ghost project sa nakaraang 2 taon. Kung nakalagay doon completed tapos ghost, edi lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC, I'm not saying involved yung USEC, kasi nire-report lang sa kanila, pero lahat ng bumaba, involved sila. Kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? Meron po yung Quality Assurance Unit in all levels, Your Honor. Meron sa District Office, meron din sa Regional Office, and meron din sa national level, Your Honor. Isiniwalat naman ni Senador Win Gatchalian ang mababang capitalization ng mga kontraktor na nakakuha ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects. Ang MG Samidan Corporation halimbawa, 250,000 lang ang paid-up capital pero mahigit 5 bilyong piso ang nakuhang kontrata sa gobyerno. Ang QM Builders naman, 1.25 million pesos lang ang paid-up capital pero mahigit 7 billion pesos ang nakuhang kontrata. QM Builders. Ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Sagot ng may-ari ng QM Builders, 2 ang kumpanya nila. Isang hardware store at isang construction na pareho ng pangalan. Siguro raw para sa hardware store ang nakuhang financial statements ng senador. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. Yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Kaya kami mga kontrata hanggang 40 billion. Pero uminit ang ulo ni Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta nang sabihin ng QM Builders na wala pa silang nagawang proyekto sa gobyerno. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa, kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun mga lipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Sa huli, pinasumiti na lang ng komite ang financial statements ng kumpanya.
Sabi naman ni Senador Mig Zubiri, walang magagawa ang Public Works at Budget Departments kung magpasok ng kung ano-anong proyekto ang mga mambabatas at maisabatas ang national budget. Paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Where are the sources of these funds? And let's expose it once and for all. Parang sa nangyari sa Napoles, lumabas lahat ng pangalan. Samantala, pinapa-reallocate ni Senador Bam Aquino ang 243 billion pesos na pondo para sa flood control sa 2026 national budget papunta sa mga munisipyong tukoy na madalas bahain. Matapos naman isnabin ang pagdinig, pinasabpina ng Senate Blue Ribbon Committee ang 8 contractors na kasama sa pinangalanan ng Pangulo na 15 pinakamalalaking kontratista ng gobyerno sa flood control. Para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito because 544 billion na pinag-uusapan natin. May I move for the issuance of subpoena to those absent invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. No objection. The motion is carried. I recommend to our the Senate President Pro Tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. Kasama sa mga sinabpina sila Sara Discaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Maria Rome Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders, Aderma Angeline Alcazar ng Sunwest Incorporated, Luisito Tiki ng LR Tiki Builders Incorporated, Edgar Acosta ng Hightone Construction and Development Corporation, Romeo Miranda ng Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, at Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Vicky, sa susunod na 2 linggo ay lalabas na raw yung resulta ng investigasyon ng DPWH dito nga sa mga umuning ghost projects. Pinapaaral naman din ng mga senador yung pagkakaroon natin ng isang National Flood Control Master Plan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.